Hello mga ka-tipsters! Ayan, so nandito na naman tayo sa ating panibagong tips for the day. Ayan sa mga ka-tips, so dahil sa dami na nag-request ng part 2, ayan, so tatalakhayin at ibibigay ko sa inyo mga idea na kung saan magdadagdag sa inyo ng mga kaalaman. Ayan, kung bago pa kayo sa channel ko, don't forget to press the subscribe button below and ring bell button para magiging updated tayo sa mga videos. Ayan, dahil so sa dami na nag-suggest, no friends, subscribers dun sa ating channel is daming na intriga no kung ano-ano mga iba pang paraan no kaya magkakaroon tayo ng part 2 doon sa kung paano magpapayat ng mas mabilis pa sa kidlat. Ayon sa mga ka-tips, so ibibigay ko ngayon sa inyo ang mga iba't iba pang paraan kung mas mabilis na pagbawas ng timbang. Ayan. Una, limitahan ng pagkain, no? So bakit kailangan natin limitahan ng pagkain? Lahat ng layunin ay ang pumayat sa maikling panahon lamang, no? Kaukulang pag-a-adjust ang kailangan natin para dito. So ayon sa mga eksperto or mga health experts, ang pagkonsumo ng maliit na portion doon sa bawat pagkain ay mas epektibo, no? So ibig sabihin, maliit na portion lamang pala ang mas epektibo, no, para mas madaling mabawasan ng ating timbang. Of course, kumain lamang ng sapat, no? Kundi yung sakto lang, wag yung talagang pasubraan ng pasubraan. Talagang hindi nyo ma-achieve ang gusto nyong katawan, no? Susubukan gumamit ng mas maliit na luncheon cup or plate, no, kung saan mas matitipid natin yung pagkain. Hindi yung pangbunggan isang araw na pagkain. So, mas matipid or mas epektibo kung gagamit tayo ng mga plato na kung saan magbibigay ng sakto lamang na pagkain doon para sa ating kakainin, no? So yun, dapat limitahan talaga natin yung pagkain, huwag pasobraan. So pangalawa, dalasan ang pagkain. So alam naman natin, upang maiwasan ng pagkagutom dahil sa limitadong pagkain, syempre gawing 5 hanggang 6 na beses ang pagkonsumo ng pagkain, no? Tandaan, ang pinaka-importante na meal natin dito is yung breakfast. Yung iba kasi kumakain ng mas madaming carbohydrates doon sa breakfast para magkaroon ng reserba ng enerhiya no sa buong araw. So yun yung ginagawa ng iba, kumakain sila. May iba nga kumakain is 2 beses sa isang araw o di kaya only 1 beses sa isang araw lang. Kung saan mostly sa mga nagda-diet is kumakain ng marami doon sa breakfast. Ang unang linggo ng pagda-diet ay ang pinakamahirap talaga. So alam naman natin, hindi naman talaga mabilis or madali, no, para sa ating mag-adjust pagdating sa pagkain, lalo na kung ang pagkain ay masarap. Dapat sa hapunan naman, no, kumain nga ng pagkain na mababa ang sugar. Kung doon sa umaga is kakain tayo ng mataas ang carbohydrates, pagdating naman sa hapunan ay dapat ang kainin natin is yung mababa sa sugar content upang hindi gutumin Bisaya, para hindi gutumin, no, ng mabilis. So ayan, no, so dapat dalasan natin ang pagkain para at least magiging epektibo or mas mabilis yung pagbaba ng ating timbang. So para at least kumain ng masustansya at iwasan ng junk foods. So syempre, alam naman natin ng lahat na ang junk foods talaga ay isa sa mga paraan din, no, o isa sa mga pagkain na kung saan makakapagbigay bilis taba sa atin. So para maiwasan natin ito, iwasan natin ang junk foods para iwas dagdag timbang at kumain ng mga masustansya at nutrition sa katawan. Hindi kailangan ng gulay buong araw. So hindi natin kailangan kumain, no, para lamang pumayat o hindi tumaba ng gulay buong araw. Ngunit kung kaya mo naman, why not? Mas maigi naman. Ang green leafy vegetables ay isa sa mga maituturing na ideals na pagkain nga kung saan nagda-diet ka man o hindi. Para magkaroon din ng tamis ang iyong araw. Go with natural fruits at iwasan ang produkto may artificial, no? May mga artificial sweeteners. So iwasan natin 'yun. Kasi isa din yun sa paraan na mahihirapan tayo, no? Kumbaga, parang a little bit hindrance or hindrance doon sa ating pagpaplano ng bawas na timbang. So, pang-apat, shake at salad options.
Kung dati ang salad at shake ay party lamang ng iyong meal o pagkain habang ikaw ay nagda-diet, maaari mong subukang gawing full, no? Kung party lang dati, ba't hindi natin subukan 100%, no? Meal ang mga ito lalo na pagtanghalian. So especially sa tanghalian, bukod sa puno ng vitamina at nutrisyon, ang fruit shake at saka vegetable salad, sigurado mas mapapabilis ang pagbaba ng iyong timbang. No, so ibig sabihin, nakakatulong ito na para mas mabilis yung pag-generate ng pagbaba ng timbang, or kumbaga mas mabisa din ito na maiwasan natin, no? Para mas ma-implement or ma-reach natin talaga yung goal na kung saan or hanggang saan yung ibababa na gusto natin dun sa timbang. Maraming homemade shakes at saka salad recipes na available sa internet para iyong subukan. So hindi lang naman sa kapitbahay or sa kaibigan makakakuha ng idea. Tandaan, we are in a modern technology nowadays. So marami kayong mapagkukunan ng source no, para doon sa salad or kung paano siya gawin, homemade recipes. No, pwede niyo din i-search through internet. Mas maganda doon kasi detailed by detailed talaga, no. So panglima, i-achieve ang self-control. So, syempre, kung nagda-diet ka naman, kailangan talaga may self-control. Kasi aanin ang pagda-diet kung wala kang control sa sarili. Sa panahon habang ikaw ay nagda-diet, hindi maiiwasan na maaari kang maimbitahan, of course, lalo na sa mga kaibigan, birthday, kasal, or anong parties pa yan, sa handaan, buffet, kasiyahan, or inuman, or etc. everywhere. Ang pagpapayat ay hindi nangangahulugang talikuran mo ang iyong social life, no? So harapin mo sila. Harapin mo ng buong tapang na may self-control. Hangga't maaari maging stricto sa pagsunod sa mga tips, pero kung hindi naman maiiwasan, no, kung hindi talaga maiiwasan, pwede naman sumobra ng very light. Huwag yung sobra talaga. Syempre, talagang lalaki ka talaga, no? So kung hindi talaga maiiwasan, then sumobra, no, ng kakaunti, no? So pang-anim, maglaan ng cheat day, no? Maglaan ng cheat day. Ang pagsunod ng healthy lifestyle ay sadyang napakahirap. Napahirap lalo na sa panahon ngayon na maraming nagkalat na masasarap na pagkain, no? So sa tulad ng sabi ko, makakita lang tayo ng masarap is maiengganyo na tayo, di ba? Ngunit mababa naman ang nutritional value, no? Madaming nagkakalat na masasarap na pagkain, ngunit mababa sa nutritional value. Bukod sa hindi ito nakakatulong sa iyong fitness goal, ang social, no, pressure sa mga tao nakapaligid sa iyo ang lalong nagpapahirap para hindi mo makamit ang minimithi mong timbang, no? Lalo na ko yung mga friends natin is talaga mahilig kumain, talaga mai-influence tayo. So, ibig sabihin, hindrance din sila doon sa ating pag-achieve, no, na makamit yung pagdidream, na makamit yung pagbaba or mababa na timbang, no. So kung kaya't maaari, maraming taong nagda-diet ang tumitigil, no, matapos ang ilang linggong pag-strictong diet. Upang maiwasan ito, maglaan ng cheat day, na kung saan ang cheat day ay ang araw na maaari mong kainin, ay na anumang gusto mo na pagkain. Ngunit pakatandaan ang rules number 1 and rule number 5, na kung saan ang rules number 1 natin is limitahan ng pagkain, no? At ang rules number 5 is self-control. So ibig sabihin, pag ikaw ay nagda-diet, pwede ka maglaan ng isang araw na kung saan pwede mo kainin lahat ng gusto mo. So sa pamamagitan nun, ayan, yung mga pagkain na gusto mong kainin na kung saan hindi mo na nakakain, makakain mo siya. At day after days naman, following days, mag-control naman ulit sa pagkain, no? Kumbaga, ano lang siya, araw na kung saan bibigyan ka ng libre sa lahat ng gusto mong kainin, no? So, ikapito, mag-ehersisyo araw-araw. So, syempre, alam naman natin na pinaka-epektibo talagang pagpapapayat is ang pag-i-ehersisyo. Then remember, ang pag-i-ehersisyo is hindi naman siya ganun na papapayatin ka talaga. Ang ikinaganda lang pag nag-i-ehersisyo tayo araw-araw is yung taba na nakukuha natin sa pagkain is
magiging or kumbaga mako-convert into muscle. So, ibig sabihin, yung taba is magiging muscle siya. No? Tulad ng sabi natin sa nung doon sa first video natin, is pag ang carbohydrate ay sinabay natin ng protein, no, protina, ay ang extra nito ay magiging muscle. At pag ang ehersisyo, no, pag ehersisyo, ayan, no, so nabubulol. So ang pag-ehersisyo ay isa din sa pinakamabisang paraan na kung saan makakonvert yung taba natin, no, na nakukuha sa pagkain doon sa pagpo-form ng muscle. No, so huwag kalimutan mag-ehersisyo. Kung possible, dapat araw-araw, no, para at least mas mabilis yung pag-burn ng fats, no, or pag-convert ng fat into muscle, at para mas mabilis yung pagbawas ng ating timbang, di ba? So the fastest is the better. No, wag nating antayin talagang lumobo pa bago natin aksyonan. Gayun pa man, ilan lamang ito sa mga practical na examples na maaari mong gawin. Maglakad o mag-brisk walking sa umaga, no? Umaga man o gabi. Gumamit ng hagdan imbis sa escalator, no? So, ibig sabihin, imbis na mag-escalator ka sa mall, gumamit ka na lang ng hagdanan para at least matunaw yung fats. No? Magbisikleta sa park o sa loob ng subdivision. Kung halimbawa may free time ka, pwede ka magbisikleta, no, somewhere, as long as safe, no, basta sa gilid-gilid lang, para at least magkakaroon ng interaction yung body natin doon sa fats, no. So pamamagitan doon, mas mabilis na matunaw si fats, no, mas mabilis yung pagbaba ng timbang, kasi syempre si fats naman ang cause doon sa paglaki ng ating katawan. So, mas mabuti na mag-ehersisyo tayo. So, ilan lang yung mga example sa pag-ehersisyo. So, mag-walking, mag-bike, no? At saka gumamit ng hagdanan. So, pangwalo, sumayaw ng agos ng buhay. Kung ang pag-gym ay isa sa mga bagay na hindi mo magsubukan o hindi mo man maisip subukan, may iba pang actually na paraan para mas mabilis tayong pumayat. Kapag hindi ka marunong sumayaw, walang problema. Hindi yan sakit sa ulo. Paano? Kung iyong ultimate goal lamang ay ang pumayat, maaari kang mag-enroll sa dance class na kung saan mas matututo kang sumayaw. No? So, kung hindi ka marunong, then go engage in a dance class na kung saan tuturuan ka. No? So, bonus na lang ang matuto ka talagang sumayaw dahil dito. Pwedeng sumayaw, mag-dance class, or mag-zumba. Zumba, yun naman ginagawa ng iba, zumba. Nag-a-attend sila ng zumba, na kung saan nagagalaw lahat ng katawan. Mas mabilis yung pag-burn ng fats, kasi gumagalaw lahat ng katawan. No? So, sumayaw ng agos ng buhay. Tandaan, kung hindi ka marunong, pues magtanong or mag-engage sa mga grupo na sumasayaw, dance class, or mag-zumba. Pwede naman mag-zumba sa bahay gamit ang cellphone, mag-search lang sa YouTube, ilagay sa table, iharap, magsayaw, no? Gayahin. So, ganun lang kasimple. Huwag mo na pahirapan ng sarili. Okay? So, pang-siyam is umiwas sa bisyo. Ang pagpapapayat ay responsibilidad, kung kaya tandaan habang ikaw ay nagda-diet, iwasan mo na ang bisyo, no? So, ang sigarilyo at alak ay ang obvious na bisyo na dapat nating iwasan. So, may iba hindi talaga makaiwas. Pero, ayan, kung gusto nyo naman magpapayat, iwasan talaga siya. Pero kung hindi nyo naman gusto magpapayat, bahala na kayo, no, kung gusto nyo man gawin o hindi. Pero, may mga bisyo naman rin na akala mo hindi nakakapekto sa iyong katawan, no? Bisyong kumain habang nakahiga o nanonood ng TV. Mabilis yan, no? Mabilis nakakadagdag ng timbang. Bisyong hindi nguyain ang pagkain, yung diretso lunok, no? So, hindi minumuya yung pagkain. So, also a reason or a cause, no, na mas mabilis lumobo, no, yung pangangatawan. Bisyo na uminom ng soft drinks. Alam naman na ang soda is full of calories, no? Ang soda. So, dapat iwasan natin, no? Imbis na tubig na lang, mas safe pa tayo, tubig na lang inumin. Okay? So, ayan, umiwas sa mga bisyo. Alak, sigarilyo, ang pagkain na nakahiga at
habang nanonood ng TV, ang paglunok ng pagkain hindi nginunguya. So iwasan natin yung mga ganong galawan kasi mabilis nakakadagdag yun ng timbang. 'Di ba nga gusto mo mabilis pumayat? So iwasan talaga siya. Pang-sampu, tubig, coffee or tea. Ayan. Tubig, coffee or tea. Habang ikaw ay nagda-diet, kung maaari, tanging tubig lamang ang inumin, no? Tanging tubig lamang. Ang tubig ay may zero fat at calories. So walang fat at calories ang tubig, hindi katulad ng soda at saka alak, no? Kung kaya't hindi kailangan limitahan ang sarili sa pag-inom ng tubig. It cannot generate fats, no? Hindi makakadagdag ng fats 'yan. Walang calories 'yan. Mabisa rin itong magtanggal ng toxins sa katawan. So kung maraming toxins ang katawan mo, please uminom ka ng madaming tubig. It will also help, no, na mas mapawala yung toxins. Kung ikaw naman ay coffee lover, ang kape ay nakakatulong sa pagproseso ng pagtanggal ng unwanted fats. So ibig sabihin, yung iba kasi iniwasan ng kape kasi daw nakaka-nervous. So hindi nila alam, nakakatulong pala ito sa pag-burn ng fats, no, sa mga unwanted fats, no? Mainam na kape, mainam mag-inom ng kape sa iyong katawan, no? Mainam na magkape bago ang iyong physical activity. Ito rin ay mabisang source of antioxidant, no? Samantalang ang tea or tsaa ay mabisang nagda-digest ng pagkain at maaaring magbibigay sa iyo ng flat stomach. Ayan. So may mga iba dyan na ay gusto mawala ang bilbil, so, pues uminom kayo ng tea or tsaa. It will help you para magkaroon ng flat stomach na kung saan wala kayong bilbil na makikita din. At also sa pagbaba ng timbang, of course, which is yun yung pinaka-goal natin na pababain yung timbang. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang risk of heart attack at stroke. So ayan. So coffee, water, and tea. No? So yan yung tatlong inumin na kung saan pwede nating inumin upang mas mapabilis yung proseso ng pagbaba ng timbang. Okay? So, pang-last is pag-inom ng weight loss supplements. Kailangan tandaan na ang pag-inom nito ay may possible risk na nakakaakibat. Mag-research ng mabuti o kumonsulta sa iyong doktor bago mag-take ng weight loss supplements or diet pills. No? Para sigurado kung ito ay ligtas talaga o walang epektibo. Kasi alam niyo naman yung iba ngayon is may mga side effects na. Para mas mabisa or mas alam natin na wala siyang epektibo, kumonsulta muna sa doktor bago siya inumin, no? Mas nakakabuti kung ang mga ito ay gawin hindi lamang sa loob ng maikling panahon. So kumbaga, bagkus maging party ito na iyong lifestyle kung saan araw-arawin natin, hindi lang once a week, once a month, kundi araw-arawin dahil ang lahat ng ito ay tiyak na nakakabuti sa kalusugan ng kung sino man ang susubok nito. So, ibig sabihin, pag inom ng weight loss supplement ay hindi basta-basta. You have to consult first doctor, no? At nakakabuti or malaking tulong ito sa kalusugan sa sino man susubok. It will also help na mas mapadali ang pagbagsak ng timbang, no? So, ayan mga ka-tipsters, kung may mga gusto pa kayong ideas or tips na gusto natin i-share in the videos, just comment down below the tips para ma-share natin at magawa natin ng video. Ayan, so hanggang dito na lang muna tayo. Thanks for watching and bye!